through a prayer to be led to us by the chairperson of the Cultural and Spiritual Affairs City Councilor, Maria Luisa Angelo de Leon Rivera. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Let's all bow down our heads and be in the presence of our Heavenly Father. Father God in heaven, we thank you for today. We thank you that you gathered us here today. We come before you and acknowledge that you are the creator of the heavens and the earth, that you are holy and mighty and majestic, God. We boldly come to your throne room of grace and ask that you forgive us for all our sins, iniquities, and transgressions. Cleanse us, Jesus, with your most holy blood that was shed on the cross 2,000 years ago. God, today we are gathered here for the inauguration of our temporary City Hall building. And we are reminded of the words that you speak in Psalms 127, verse 1. Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchmen stand guard in vain. May this verse remind us that we need you in everything that we do. Father God, in the name of Jesus, and with the guidance of the Holy Spirit, we ask that you build and habitate in our temporary office, because it may be temporary for now, but it is the beginning of something better that we are looking forward to. Watch over our city, watch over every government employees, government officials, watch over our constituents, and watch over our nation. Fill this place with your glory and holiness. May we not forget that in everything we do and everything that will be done here, may it always bring you glory and may it always give you praise. For you alone, God, deserve it. Lastly, God, thank you for hearing and answering our prayers. But more importantly, may your will be done and may your kingdom come. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen. Maraming salamat po, Senyora Carmela Borromeo, a.k.a. Councilor Angelo de Leon. Maaari na po muna tayo magsimula. Umagay lalong gumaganda pag siya ang ating kasama to relate to us the message of our Congressman Roman P. Romulo. Let us all welcome Ma'am Shalani Soledad Romulo. Hello, isang magandang umaga po sa ating lahat. Pasensya po ang ating pong Congressman Roman Romulo. Wala po siya ngayon. Siya po ay nasa Malacanang dahil signing po ng Seafarers Act na isa rin po siya author ng batas na ito. At ngayong umaga, pinapaabot po niya at namin mag-asawa ang aming pagbati dahil meron na po ang temporary Pasig City Hall. Gusto lang po namin i-remind sa lahat na sana sa bawat pasok po ninyo, bawat tao na makakaharap po ninyo dito sa ating bagong tahanan, sana maalala niyo po na you are representing our great city. Hindi po madali ang trabaho, pero sabi nga po, basta po para sa ating lungsod, tayo po ay magtatrabaho ng sama-sama kahit gano'n ito ka-imposible. Kaya para po sa ating lungsod ng Pasig at sa ating mamamayan, congratulations at sana mas inspired pa po kayong magtrabaho and to serve our city. Muli mula po sa ating Congressman Roman Romulo, congratulations and may you always be inspired. Sabi nga po dito sa ating lungsod, parate at madami ang pag-asa ng umaagos. Good morning po. Thank you very much, Ma'am Shalani Soledad Romulo. At the second floor of this edifice will also house our Sangguniang Panlunsod and the Session Hall. Headed by our next speaker this morning, mga kasamang kawani, mga bisita, join me in welcoming our presiding officer and City Vice Mayor, the Honorable Robert Vincent Dodot Jurisky Jr. Thank you sa ating punong lungsod, Mayor Nico Soto, of course, may bahay ng ating naman Congressman Shalani. Sa aking may bahay din na kaisa-isang
Ms. Mikey Coan-Cotraworski, of course, our honorable members of the 11th City Council, sa ating pong lahat, sa maganda at mapagpalang umaga. Alam nyo, nung halos 2 taon na tayong nakaupo, no? Na binigyan tayo ng pagkakataon ng tiwala ng taong bayan. Nauna namin na pag-usapan, Mayor Vico, yung mga problema ng ating City Hall ngayon, kung saan lumabas na talagang structurally unsound na, no, yung ating unang bahay. No? For the safety ng bawat isa sa inyo, minabuti po namin na maghanap ng temporary na pasilidad para sa ganun makapagtayo tayo ng panibagong City Hall. But more than that, itong ginagawa po natin ngayon, blessing, no? Today's blessing, is it symbolizes, no? It also symbolizes yung ating pag-iwan ng dating mga gawin, pag-iwan ng dating mga practices, no? Na hindi maganda, paglipat sa isang mas magandang pasilidad, at para mag-iba natin yung mga lumang gusali natin. Kasama na rin yung hindi magandang asal, no, ng ating nakaraan. And hopefully, magbigay inspirasyon sa ating lahat bilang mga kawani ng ating pamahalaan na pagandahin pa ang ating serbisyo, pagandahin ang pagmamahal natin sa taong bayan ng ating lungsod na alam natin gutom na gutom ng pag-asang tunay. No? And I believe na kung tayo magkakaisa dun sa pangarap natin na mapaganda ang serbisyo natin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung ating mga kababayan mahirap, malayong makakarating, mas malayong mararating natin bilang isang lipunan. So mga kapwa naming kawani, sana magsilbi itong isang inspirasyon at panimula, bagong panimula sa bagong pag-asa, mas lalong dumami pa ang pag-agos ng pag-asa sa ating lungsod. Muli po, God bless and congratulations sa lungsod ng Pasig. Maraming salamat. Maraming salamat po, Vice Mayor Dodon. Fellow public servants and ladies and gentlemen, it's always my great pleasure to introduce our beloved City Mayor, the Honorable Victor Ma Regis and Soto. Po tayo. Maraming salamat, Sir Allen. Mukhang first time mo mag-MC ngayon, kaya medyo kinakabahan si Sir Allen. Magandang umaga rin po, Vice Mayor Dodon Jaworski, sa ating mga konsehal. Siyempre, batiin ko na rin po ang may bahay ng ating butihing congressman na nasa Malacanang po ngayon. Pakiabot po yung congratulations namin sa pagpasa ng Speaker sa Shalani. Maraming salamat po. Ganun din po kay Ms. Mikey, sa lahat po ng mga kasama natin mula sa national government agencies, mula sa ating lokal na pamahalaan, yung mga nakaupo sa upper box dyan, kamusta po kayo? At ito po ay isang makasaysayang okasyon para sa ating lungsod. At alam ko pong hindi biro itong ginagawa natin, yung mga department heads natin, nandito, city admin natin, kasama po natin. Hindi biro itong gagawin natin. Sabihin na natin mahirap po ang paglilipat. Kung paglilipat nga ng bahay, mahirap, ano pa kaya ang City Hall? Nagkukwentuhan nga kami ni Ms. Shalani kanina kung paano maglipat ng mga dokumento natin mula sa planning hanggang sa treasury, hanggang sa COA, hanggang sa dokumento ng LCR. At talagang hirap eh. Kung may mawala kang isang papeles lang, pwedeng magkagulo. Pero sa tulong ng ating pagtutulungan po ng bawat isa na nandito at mga iba pang nandun sa Old City Hall natin at sa lahat-lahat po, ay sigurado po ako nakakayanin natin. At kahit mahirap po ang ating hinaharap sa ngayon, kahit malaking pagsubok o challenge itong ginagawa natin, sana po ay lamang dun sa hirap yung excitement natin para sa hinaharap. Ako po ay lubos na excited para sa ginagawa. Dinibate ko rin po si Atty. Moody. Magandang umaga, Atty. Moody. Nakaparo kasi kaya kailangan natin. Dito. Talagang litaw na litaw.
Shout out, sino nagpapa-shout out? Huwag na, si Mang Vita na lang, Mang Vita. Kulit ng mga ibang nandito sa may kaliwa. Yung mamaya na kayo magkwentuhan. May isilan po dito. Para malinaw na malinaw lang din po, siyempre napaka-importante. Tayo dito, ilan tayo dito? Siguro 300? Baka higit sa 300 po tayo nandito. Pero mas marami po yung hindi natin kasama. May mga brothers din, mga media nagko-cover. Pero siguro ilan lang din naman ang nanonood. Kaya napaka-importante po na para sa atin na nandito ay ika nga, we are on the same page. Alam natin kung kung ano ba yung ginagawa natin. Ilipat tayo ng temporary city hall. Sana hindi tumagal ng 3 taon kasi construction period nasa 2 taon po yan. Pero syempre meron pang ibang mga considerations gaya ng kung demolition, lalo na wala tayong as-built plan ng Old City Hall. Isa naman yan sa dahilan talaga kung bakit nagmamadali na tayo. Sana naiintindihan po natin kung ano yung ginagawa natin, number 1. And number 2, at siguro mas mahalaga pa, naiintindihan din sana ng bawat isa na nandito kung bakit natin ito ginagawa. Kung bakit ba tayo kailangan maglipat, bakit ba natin pinaplano na gumawa ng bagong City Hall. At ito, makikita ko nandiyan sila Engineer Francis, ang ating building official, si Engineer Artan, mga engineers, mga architects natin, na aking unang sinangguni po natin ng problema natin sa Old City Hall sa kanila. Kumuha din tayo ng mga private consultants, engineering consultancy firm. Kumuha po tayo. Nalaman natin later on, meron na rin palang kinuha yung previous admin na consultancy firm din. Pero hindi natin kasi nakita yung resulta nun. Until much later, may nagbigay lang sa akin, may nag-abot lang sa akin. Pero malinaw po na may structural issues ang Old City Hall. Kaya pinag-isipan po natin, pinagplanuhan natin, umunsulta tayo. Ako mismo, siguro, walang exaggeration, siguro naka-100 engineer at architect ang nakausap ko. Kasama yung sa atin, kasama yung mga kaibigan, isang consultant natin, kumausap din ako ng mga may experience sa construction, mga private construction firms. Ang dami talagang ilang daan tao ang kinonsulta natin para mabuo ang mga plano natin. Meron pang nag-unsolicited proposal ng PPP na hindi nag-work out pero may elements ng design na nagamit pa rin naman natin. At marami pa, dami natin pinagdaanan. Pero pag tinanong natin, bakit ba natin ito ginagawa at kayo po ang magiging kailangan magtulungan tayo dahil ang laki ng Pasig Ang Pasig sa ngayon, pag binilang po natin, kasama yung mga transients, pagkasama yung nangungupahan ng dito, yung mga dumadaan na kasi dito nagtatrabaho, yung mga boarders, mga shares, umabot na tayo ng more than 1 million. More than 1 million ang Pasigueño. Tinuturing na rin po natin silang Pasigueño. More than 1 million Pasigueños in 30 barangays. Talagang napakalaki ng Pasig. So, hindi naman po lahat ay maririnig ako magsalita. Hindi naman lahat ay masipag magbasa. Hindi naman lahat masipag magbasa o kahit manood ng news o ng video. Kaya sigurado po, yung iba, kayo po ang tatanungin. Kaya dapat, kabisado rin po natin, alam natin kung bakit natin ito ginagawa. Lalo na sa panahon ngayon, na aminin natin o hindi, ayaw man natin pag-usapan o hindi, marami talaga sa panahon ngayon ay atat mamunitigan, sabihin na natin. Marami sa panahon ngayon ay nagkakalat ng fake news, ng disinformation. Ito po, yung mga ibang kasama natin, mga kaibigan naman natin, itong mga ibang vloggers dito. Pag tinignan niyo po yung mga page nila, maya-maya, pag tinignan niyo po yung mga reactions at mga comments, may kita niyo po na talagang activated ang troll farm ng isang grupo dito sa Pasig. May kita niyo po pag binuksan niyo na hindi naman nangyayari dati, pag binuksan niyo yung ilang post nila, may kita niyo biglang may 500 na angry react. May kita niyo biglang may 500 na laughing react. Ay, hindi naman nangyayari yan dati. Bigla-bigla, sabay-sabay. Ang tao naman, ilan ba? Ngayon, meron na, may bago sila, maabot na ng 500. Hindi ko lang alam kung mangyari ngayon kasi binabati ko, baka hindi sila matuloy, baka paklik pa lang sila.
Dahil binati ko, baka hindi sila tumuloy. No? Tingnan natin, ano? Pero totoo po yan. Tapos pag tinitingnan natin, sa tulong din ng PIO natin, sa tulong ng mga ibang kaibigan na medyo marunong sa social media, sa ano ba, pag tinitingnan, puro mga fake account talaga. O yung iba, yung mga bibiling account kung saan, ano, may iba galing Vietnam, may iba galing Laguna, may mga iba Pasig yung address, pero mga naka-lock profile. Pag tinignan mo ng maigi, magkakadikit. Ibig sabihin, yung mga iba pa nilang sinishare, yun din. So, nag-share sila ng mga, alam niyo na, mga iba, medyo political. Yung mga iba, mga outside Pasig. Kasi yun nga yung mga ini-engage ng mga ibang grupo na troll farm. Kaya kailangan, maagap tayo. Ang baga, ang sa atin lang naman, yung katotohanan. Kung saan yung katotohanan, doon lang po tayo. Hindi na tayo lalayo. Ang pinag-usapan natin dito, hindi po politika eh. Ang pinag-usapan, although yung iba gustong mamulitika, tayo, secondary concern lang natin yan. Ang pinag-uusapan natin dito, una, sa paglilipat natin sa temporary city hall facility, ang pinag-uusapan natin ang kaligtasan ng mamamayan, ang kaligtasan ng ating tao. Yan ang unang-una sa lahat. Alam na alam ni Councilor Angelo yan dahil yung doon mismo sa opisina niya. Malaki, araw-araw lumalaki yung crack. Nung una siyang pumasok sa City Hall, ganun pa lang yun. Pero ngayon, buong ano na, siyempre, mga engineers natin, ano pa ba yung mga office na medyo malala na, yung mga nasa 8th floor, siyempre, kami yung medyo pinakakaan. Kitang-kita naman sa may office ng DRLO, sa may DG sa likod. Yung pagitan ng dalawang building. Kasi di naman isang building na City Hall, di ba? 4 na building yan. Magkakarugtong. Siguro yung iba sa inyo. Sino po dito ay magkakabukingan tayo? Sino po dito ay more than 60 years old na po? Meron po ba dito? Pwede ko bang Ma'am Winnie? Ma'am Winnie, buong buhay ko sa Pasig na nakatira. Naalala niyo po yung old City Hall, yung original na 3 floors lang. At ngayon po na lumaki at dinugtungan yung City Hall, alam po natin na never naman po nagkaroon ng bagong pundasyon ang City Hall. Yan at yan pa rin yun. Kaya yung mga opisina kung saan lumalabas sa LCR, ang test, yan, medyo kinakabahan na rin po talaga yung mga yan. Ano bang meron sa opisina ninyo? Umiwalay na. Ayan, yung madasalin naman po yun, di ba? So yun po yung una sa lahat. Kaya natin ito ginagawa, kaya nasimulan yung pag-iisip at pagpaplano, kaligtasan ng tao. Huwag naman po na maabutan tayo. Diba? Siyempre, madasalin tayo, nagtitiwala tayo sa Diyos. Pero kailangan may gawin din tayo. Hindi pwede magantay lang tayo na magantay na. Hindi, mababa. Siguro 0.1% chance lang naman na bukas may mangyari. Araw-araw, 0.1% chance na may mangyari. Kabago na si Consel Buboy, engineer din to. Talagang, so number 1, kaligtasan ng tao. Safety, buhay ng tao ang pinag-uusapan natin dito. Pero pangalawa, sabi nga, gagawin na lang din natin eh. Kailangan natin gawin para sa kaligtasan ng tao, para sa buhay ng tao. Pero gagawin na lang din natin. Ayusin na natin. Isang beses ko lang gagawin ito eh. Nagandahan na natin. Once in our lifetime lang po, magpapagawa ng bagong City Hall. Hindi ko naman pinangarap na sa turn ko mangyayari ito. Pero ito na po ito eh. Wala na tayong magagawa, nandito na to. Ayusin na natin, gandahan na natin, at siguraduhin natin yung gagawin natin ay hindi yung typical na gawa ng gobyerno. Di ba pag minakita tayong proyekto ng gobyerno, malungkot man sabihin, pero aminin natin, pag minakita tayong project ng gobyerno, lalo na malaki, anong iniisip ng tao lagi? Nako, overpriced yan. Pangalawa sabihin, nako, substandard ang gawa niyan. O kaya, nako, hindi maganda ang pagpaplano niyan. Pagtapos niya, makikita marami pang problema o makikita na ay kulang pa pala o kaya hindi maganda, hindi yung daming... di ba yan ang experience natin sa gobyerno? At naiintindihan natin yan. Hindi natin sinisisi ang taong bayan na yan yung una nilang naiisip. Kasi sa matagal na panahon, totoo. Pero dito sa Pasig, ibahin natin. Dito sa Pasig, ipakita natin sa taong bayan
ipakita natin sa buong bansa, maging sa buong mundo, na sa Pilipinas, pwedeng gumawa ng malaking proyekto na maayos, malinis, maganda, pinagplanuhan, good for 100 years ang itatayo po natin sa bagong siglo. Papakita natin sa tao, papakita natin sa buong mundo na pwedeng gumawa. Yes, malaki po yung project cost natin. Ito, 9.6 billion, mukhang bababa pa, no? Kaya hindi ko pa pinipirmahan yung kontrata. Kasi gusto natin, tingnan natin, ano ba, pwede bang mabababa? Basta maayos, mababa. Good quality, tingnan natin, baka mabababa pa natin yung presyo. Kaya hindi pa ako makapag-announce. Pero papakita po natin na kung 9 billion, 8 billion man yan, papakita natin na pwedeng gumawa ng maayos ang gobyerno. Pwede gumawa ng maganda. Di kalidad ng gobyerno na nasa tamang presyo. At alam niyo po kung anong pinakamaganda. Ito, kukwento ko po sa inyo. Huli na po ito bago tayo i-bless ni Father Melvin. Nandito na po si Father. Hi Father, good morning po. Good morning po Father. Ang pinakamaganda po dito, at ako kaya proud na proud po ako, ang ganda nung mensahe kanina ni Vice Mayor Dodot, na hindi lang po ito basta ordinaryong proyekto o malaking proyekto, pero ito rin po ay sumisimbolo sa mga pagbabagong pinatutupad natin sa ating lungsod. And this is in a very real way. Hindi lang po basta abstract o ano, pero in a very real way. Paano ko po nasasabi yan? Nung nagsimula tayo magpakilala ng mga pagbabago sa LGU natin noong 2019, alam naman po natin sa buong bansa, rinig natin kahit si Mayor Benji Magalong, lagi niya rin pong passion at advocacy niya rin ito yung laban kontra corruption. Alam po natin ang biggest source ng corruption sa gobyerno ay ang procurement. Alam po, hindi yan open secret yan. Kahit saan kayong bahagi ng Pilipinas pumunta, hindi yan sikreto. Open secret kung secret man. Yung 20 to 30% o higit pa na SOP, hindi secret, open secret nga kung sikreto man. Yan ang biggest source of corruption sa buong Pilipinas, na kaya nananatiling mahirap ang Pilipinas dahil sa practice na yan. Bukod pa sa substandard, dun talaga. 2019, nakipaglaban tayo. Binasag natin yung sindikato, tinigil natin yung lumang kalakaran. Ang resulta po, bumaba yung mga presyo ng mga kontrata ng City Hall. Ang natitipid natin kada taon dahil sa procurement reform ay more than 1 billion pesos per year. More than 1 billion pesos per year. Alam ko, mahirap itong isipin. Ano? Wala naman sa atin dito nakakita ng 1 billion pesos eh. Mahirap siya, kumbaga, sa laki ng number na yan, mahirap siya i-visualize. Mahirap siya talagang, kahit ako para sa akin, mahirap siyang intindihin gano'n ba kalaki yung 1 billion na yan per year. Yung mga bunga niyan, nagsisimula na po, nararamdaman na natin. Pero totoo yan, yung pinakabunga niyan, for generations to come. Kasi sila talaga yung anina, kung yung mga pinaghihirapan, tinatanim natin na pagbabago ngayon. Next generation, sila naman po talaga. Opo, kahit pa paano may nararamdaman na tayo ngayon. Lumalaki yung budget natin, napapalawak natin yung mga serbisyo. Pero again, future generations, sila po talaga yung makakaramdam, makakaranas ng mga prutas ng mabuting pag-gobyerno at procurement reform. Pero isipin po natin, kung more than 1 billion pesos per year, yung natitipid natin na dating napupunta lang sa bulsa ng sino man. Kung 3 terms, kung 9 years, 9 billion pesos po yun. Sa madaling salita, para tayong nagpatayo ng bagong City Hall na good for 100 years, nang libre, na galing lang sa savings natin, walang naapektuhan ng program, walang naapektuhan ng project, walang nabawas sa mga program project activities natin, pero makakapagpatayo tayo ng bago City Hall na world class. Kaya sana po, magkakasama tayo rito, konting sakripisyo para sa ikagaganda ng ating mahal na lungsod. Mga kaibigan, now is the most exciting time to be a Pasigueño. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po, Mayor Vico. So at this point, nadako na po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating programa, ang pagbabasbas.
inaanyayahan po si Father Melvin Ordona ng ating Santo Rosario Parish para pamunahan ang panalangin at pagpapaspas ng ating temporary Pasig City Hall. Inaanyayahan po ang lahat na magsabay. Okay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. The Lord be with you. And with your spirit. Dearly beloved brothers and sisters, our beloved city officials, and our beloved, all of us here present, let us pray fervently to Christ, who deemed it worthy to enter this building and to bless this new temporary Pasig City Hall with His presence. Let us pray. Lord Jesus Christ, sanctify, we implore you, this building is meant for the transactions of all employees and clients. Pour into it the richness of your blessing and peace. Nurture in every employees here the Catholic Christian ideals. Enlighten with your wisdom those who work here, who learn that rejoicing together in the knowledge of your truth, we may worship and serve you from generation to generation. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. We will have a prayer petition for this building. With gratitude and joy, let us call upon the Son of God, Lord of heaven and earth, the Word made flesh, to dwell among us. May His presence here in our midst nourish us with mutual love as brothers and sisters, and enable us to share as one Christian community our joys and pains, our achievements and failures. To Him we say, stay with us, Lord. Stay with us, Lord. In you, every well-built dwelling develops into a holy temple. Make those who will stay in this temporary city hall become a family filled with love for one another, seeking not only the wisdom that leads to earthly success, but the wisdom that brings everlasting reward to you. We pray. Stay with us, Lord. You have thought you're faithful to build the family upon solid rock. Grant that the life of this family may strongly adhere to your words, and keep away all the divisiveness to serve with a generous heart and willing mind. Response. Stay with us, Lord. Father in heaven, make it possible that all who come to this city hall may find it worthy of being called not just a city hall, but a real and good transaction and communication made alive by the government staff, employees, and clients. This we ask through Christ our Lord. Amen. And now we'll come to the blessing and cutting of the ribbon. Oh, bless. We will bless first all of you, the people, and we will bless the building. Right? Okay. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come.
Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. And now we will bless the whole building. I have some lay ministers. Join to us. Join to us with the blessing. Continue praying the Our Father. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Dito ko mo mamaya? Sigalo. Sigalo, Father. Father? Babalik po nito. Ito naman, ang opisina City Councilor Steve Guzzi. Good morning po. Ayan po si
Mga natin na naman pa si City Councilor. Good morning po. Ayan si Mayor Rico Sota. Hindi pa nakakape. Buti nga wala pa yung pangalan natin. Sa iyo lang hindi ginabi. Ano yun po ikaw? How are you? Nandito po tayo sa Quezon Pasig City. Kasi yung niliring nyo eh. Laki vice. Laki-laki ito kay vice. Ganda. Oh, vice, okay na. Si Ate Mikey. Division ngayong umaga dito sa Temporary City Hall. At dito lang po lagi pupunta si Kuya Rolly. Makakasama natin si Kuya Rolly dito. Hindi ka pa nakakasalo, Kuya Rolly. Hindi kasi lang po kita rin natin dito. Kailan nag-video ng sprinkler? Bilang sa City Councilor. Si Noel at si Eric Gonzalez ng Pideo.
Ayan. At maganda ang unang bumati sa vlog ko, yung katulad ng kanto. Manatili ka, Deodler. Sana basta kumilis ka sa paglilingkuran. Kumilis ka. Huwag kang magpapapubo kahit anong kasamaan sa kawan mo. Lalo na bayos ka daw. Pero ngayon lang ako nakakita ng ano. Meron naman hindi kilala ako takot sa tubig, di ba? Hindi ngayon lang nakakita takot sa holy water. Ba't iwas yung gano'n? Sino? Takot ko. Sino? Ito? Ayan, si Consi Volta. Uwi natin. Ayun, no? Ano pangalan talaga ng ano? BFF TV. BFF TV. BFF TV, ating mga ka-BFF. Gusto po kayo. Ano ito yung BFF natin talaga? Welcome sa aming City Hall. Sa temporary City Hall na pala. Pero ang ganda, di ba? Ayos at hindi na kami kakabahan. Kaya hindi tayo pinapakakulo mangyari. Ang ganda ng message kanina ni Mayor. Tama. Kung meron tayong mga proyekto at programa, dapat ayusin na natin, di ba? Sinasanay tayo, tinitipid nga. Ako, pinakamagandang sample, bumibili dati ng mga, nung nasa ano ako, no? Mga sasakyan. Mga bibili ka nga, titipidin mo, China, sira rin agad. So, dapat sa mga, sa Pasig nga, maganda magsimula. No? Kung gagawa ng mga proyekto, maganda, legalidad, world class. Yun. Ang ganda ng mensahe ni Mayor na it's really tama. Ito yung time na maging proud tayo na maging Pasigueño kasi ito yung makikita talaga natin. Maganda maganda pa yun yung mga future natin na mga Pasigueño makikita. Thank you. Wala pa kasing laman yan, mukhang malaki. Wala. Puno na ng des yan, ang sikip na natin din. Ayun, mga papeles. Hindi pa kompleto.
Lupa kayo siya. Oo, dito pala. The Lord is here. Dito sa temporary city hall ng Luzon ng Pasig. Temporary pa lang to. Temporary pa lang ito. Temporary city hall. Ay, kami na may pagkain. Basta may gaganda ako sa parang. Diyan lang yung mga frame. Sabi na, parking. Holy Mary, Mother of God, pray for us. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, the Lord is with you. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of
Okay na. Ay, dito na, ano. Meron na sa... Parang good boy. Brian, Sir Brian. Oh, tinanggal ko na. Nasunan ko yan. Sige, pwede volta. Binlock dito po yung goal. Diwas puro tara na. Isa, sagapin mo naman yun. Baka mamaya masunog na naman yan. Holy Mary, Mother of God. Kaya ko yung course. Pag napapasok rin yung alam, doon naman kukunin sa puso. Dito po tayo sa hotel. Ito lang natin ang temporary pass. Tayo Ito po ito sa may barangay. Ito po natin. Sobra. Para yung winter department, hindi tayo makinig ko. Diba? Volleyball tsaka ito. Basketball. Basketball ito. Volleyball, basketball. Shit, nakalimutan ko yung Santa. Tayo sa parko, sa baba. Alright, so okay pa. Hindi ko nalaman na
Sunod lang tayo kung saan pa pupunta. Kulo ko yung assistant ko eh. Kaya nagtataka ko sa akin, iba abot. Ligaya lang kita. Morning po. Morning po. Dapat i-text kita nung sa akin. Sinabi na kabarong sa akin. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Bow your heads and pray for God's blessing. May the peace of Christ reign in our hearts. May the word of Christ dwell abundantly within us, so that whatever we do in word and in deed, we accomplish in the name of the Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Congratulations! Congratulations to all! Thank you. Thank you. Thank you. Wala naman, pero nakita naman natin. Ang maganda dito, bukod sa mga sinabi ko kanina, ang maganda dito, tayo yung first tenant. Kasi since temporary, ayaw naman natin magpagawa. Tapos after 2 years, iiwan natin. Sayang pera kung gano'n. So ito, kumbaga, rerentahan natin, lessee po tayo. Ang maganda dito, nakuha natin siya sa market rates, pero halos customized po. So sakto sa needs ng isang temporary facility para sa City Hall. So saktong-sakto at mukhang maganda naman. Yung mga ibang opisina natin nakalipat na, i-ano natin,
unti-untiin natin para hindi rin mabigla. Hirap din maglipat, pero kita natin, parang okay naman. First time nagkaroon ng City Hall na may sprinkler, na hindi ka matatrap pag nagkasunog. Diba? So, at least, napakasaya. Ang mayor's office po, kailan po lilipat po? Nagsisimula na kami, kita nyo naman. Pero tingnan natin, by October definitely dito na kami. Pero yung importante, yung mga ibang frontline services, ngayon pa lang, DPLD, Treasury, so paano ka ng amilyar, pa-assess ka ng amilyar, pwede na po dito. Salamat thank you. Thank you po, Mayor. Malapit ka pa, Judy.